Pilipinas, humanda, may babala ang Biblia. Amerika, Japan, Australia, Canada, France at New Zealand nakipagsanib puwersa na sa Pilipinas. Hala, libu-libong sundalo, handang-handa na. Pangulong Bongbong Marcos, ano ito? 7 bansa nagsama-sama sa Pinas, 17,000 na sundalo, handang-handa na. Pangulong Bongbong Marcos, ano ito? Bago natin simulan, pakinggan natin ang seryosong babala mula sa awit 2 verses 1 to 2. Bakit nagngangalit ang mga bansa at ang mga bayan ay nag-aakala ng walang kabuluhang bagay? Ang mga hari sa lupa ay nanggagayak at ang mga pinuno ay nagsasanggunian laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahiran. 81 years ago, in 1945, we found ourselves on opposite sides of the war. This time, we find ourselves on the same side of that effort to promote a rules-based international order. Ito na ang pinakamalaking pagpapakita ng puwersa sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi lang Amerika ang kasama natin, sumama na rin ang Japan, Australia, Canada, France at New Zealand. Mahigit 17,000 na sundalo ang darating sa ating mga dalampasigan para sa Balikatan 2026. Pero bakit sa gitna ng krisis sa langis at gera sa Iran, tila minamadali ang dambuhalang war games na ito? Ito ba ay paghahanda sa isang malaking hamon sa West Philippine Sea? O may mas malalim dahilan kung bakit pati ang France at Canada ay nandito na? Matapos ang 8 dekada, magbabalik ang mga sundalong Hapon sa Pilipinas. Pero hindi bilang mananakop gaya noong World War II na nagwakas noong 1945. Ngayon, sasali sila sa mga sundalo ng Pilipinas at Amerika sa Balikatan exercises sa Abril. The Philippine Air Force has made some adjustments in its exercise activities today, acknowledging the global energy emergency due to Middle East unrest. Meanwhile, Salaknib Exercises 2026 also opened today at Fort Magsaysay in Nueva Ecija. This is part of the Balikatan exercises preparation set to begin in mid-April. Pangulong Bongbong Marcos, hala, ano nga ba ito na biggest edition? Ngayong April 15, 2026, kumpirmado na ang Balikatan 2026 ang magiging pinakamalaki at pinakakomplikadong military drill sa kasaysayan. Sa unang pagkakataon, ang Japan ay magpapadala ng combat troops sa ating lupa simula noong World War II. Kasama ang Armed Forces of the Philippines at US military, lalahok ang libu-libong tropa mula sa 7 bansa. Ayon kay Colonel Robert Byrne ng US military, layunin nito na patatagin ang seguridad sa rehiyon. Bagamat sinasabi ng militar na hindi ito laban sa isang partikular na bansa, hindi may tatago ang katotohanan. Ang mga drill ay gagawin sa Northern Luzon Command o NORCOM na malapit sa Taiwan at Western Command o WESCOM sa Palawan na harap ng West Philippine Sea. Pero ito ang kakaiba. Habang ang Pilipinas ay nasa ilalim ng National Energy Emergency dahil sa giyera ng US at Israel laban sa Iran, tuloy pa rin ang 17,000 na sundalo. The opening of the first phase of the 2026 Philippine-US Cope Thunder exercises in Pampanga this Monday was kept simple. In previous years, even on the first day of the Cope Thunder, the roar of the fighter jets would already echo across the Basa Air Base and Clark Air Base. This is part of the adjustments due to energy emergency being experienced globally amid tensions in the Middle East. Meanwhile, the Salaknib exercises in 2026 also opened this Monday at Fort Magsaysay in Nueva Ecija. The exercise will be conducted in northern and central Luzon with the participation of 8,000 soldiers from the armies of the Philippines, the United States, Japan, Australia, and New Zealand. Live fire drills are also expected. The exercises are part of the preparations for the Balikatan exercises which will begin in mid-April. Sabi ng AFP, ang gasolina para sa drill ay well-planned bago ang krisis. Ngunit bakit kailangang magpakita ng ganitong tindi ng puwersa ngayon? Ito ba ay babala sa mga nagnanais mag-agaw ng teritoryo habang abala ang mundo sa Middle East? Ang Balikatan 2026 ay hindi lang barilan at pasabog sa dagat. Ito ay palalawakin sa space at cyber domains. Sa unang pagkakataon, magkakaroon ng integrated air and missile defense at joint maritime strike activity na dinaluhan mismo ni na PBBM at Japan Defense Minister Koizumi Shinichiro. Ipinapakita nito na ang Pilipinas ay hindi nag-iisa. Meron tayong multilateral shield laban sa anumang pananakop. Have mercy, O God. Kaibigan, naniniwala tayo na ang tunay na kapayapaan
ay hindi nagmumula sa armas, kundi sa proteksyon ng ating Panginoon Diyos. At ang Biblia ay nagtuturo rin na dapat tayong maging handa at mag-ingat. Sabi sa Kawikaan 11 verse 4, kung saan walang payo, ang bayan ay nabubulid, ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan. Kaibigan, ang grasya ng ating Panginoon Diyos ay ang pagkakaroon ng mga kalyado na handang tumulong sa oras ng kagipitan. Ang awa ng ating Panginoon Diyos ay ang magpapanatili ng kapayapaan sa ating karagatan sa kabila ng tensyon. Therefore, ang dambuhalang balikatan na ito ay isang paalala na sa gitna ng banta ng gyera, ang ating Panginoon Diyos ay nagbibigay ng mga tagapayo at kasama upang mapanatili ang kaayusan. Ngunit tandaan, ang sinumang magtiwala lamang sa tao at hindi sa Diyos ay haharap sa matinding kabiguan. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoon Diyos. Kaibigan, sa gitna ng mga war games at dambuhalang barko, naway ang iyong tiwala ay manatili sa ating Panginoon Diyos. Lumapit tayo sa ating Panginoon Jesus na siyang tunay nating Commander-in-Chief sa huling panahon. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, aming bato at kaligtasan, salamat sa iyong patuloy na pagbabantay sa aming bansa. Ipinapanalangin po namin ang kaligtasan ng aming mga sundalo at ng mga kaalyado naming bansa sa Balikatan 2026. Naway ang aktibidad na ito ay magsilbing instrumento ng kapayapaan at hindi karahasan. Gabayan niyo po ang aming Pangulong Bongbong Marcos at ang aming mga lider na magkaroon ng karunungan sa gitna ng krisis sa langis at tensyon sa dagat. Ihanda niyo po kami sa iyong muling pagparito at pagpalain niyo po ang aming bansa at ang bawat isa mula ngayon hanggang magpakailanman. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong dakilang kabutihan at pag-ibig sa bawat isa, at patuloy niyo po kaming gabayan at patawarin po kami kung saan po kami nagkasala at pakalinisin po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagat ito po ang aming samot hiling, alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus, na siya ring aming tagapagligtas. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF, at ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.